Ang unang hirit barkada ng gising na. Una na po ng Hulyo, bagong buwan at sa ating mga Pinoy, isa na namang bagong simula. Tuluyan na po nating isinara ang isang kabanata sa ating kasaysayan. Dahil ngayon, mga bagong pahina ang muli nating isusulat kasama ng ating bagong Pangulo, si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Muli ulitin po natin tayong lahat ang nagsusulat ng ating kasaysayan. Oo, walang turuan. Oo, lala, over na yan. Kasama man kayo sa mahigit kalahating milyon dumagsa sa Quirino Grandstand o sa ilang milyon tumutok sa kanilang mga telebisyon o sa mahigit sa 15 milyon na bumoto kay Pinoy o kahit sino pa pong ibinoto ninyo. Basta Pinoy tayo o Pinoy ang Pangulo nating lahat. That's right, Pinoy talaga. At kayo ang boss, sabi nga ni Pinoy, sa kanyang talumpati kahapon. Kaya hindi raw maaaring hindi siya makinig sa utos natin. Pero may hirit din siyang pakiusap sa atin na tumulong daw tayo sa umpisa ng kanyang kalbaryo. Sabi nga niya, kung marami tayong magpapasa ng krus, ay kakayanin nito o natin ito, gaano man siya kabigat. Kaya ngayong umaga, simulan natin ang pagbabago kahit sa mga simpleng bagay lang sa ating buhay. Tulad ng pag-recycle ng mga basura, game ako dyan. Mamaya papakita namin sa inyo ang isang eskwelahan na gawa, hindi sa bato, hindi sa kahoy, kundi sa bote ng plastic. Ang nakakabilib na recycled classroom na yan, papasukin natin mamaya. Pero bago po ang lahat, syempre papasadahan muna natin ang balita sa umagang ito at napakarami po nangyari kahapon. Kaya ngayong may pasok na naman tayong lahat, gising na po ng umaga. Maaga na, gising na at makibalita tayo ng Twister sa unang hirit, di ba, Igan? Yes, morning. good morning. Pero bago natin balikan yung mga tagpo kanina, narito, good news kagad sa ating hirit. Ang balita may taas ng sahod. Yay! Good news! Hindi kayo. Mga manggagawa, yan ang ating Beramanong top hirit! Good news po, simula ngayong araw, epektibo na inaprobahang dagdag sahod para sa mga manggagawa dito sa Metro Manila. Pero ito sa mga minimum wage earner o yung may pinakamababang kita. 22 pesos kada araw ang magiging aumento sa inyong sahod ayon sa National Wages and Productivity Commission. Kaya kasalukuyang 382 pesos per day na kita magiging 404 pesos na. Wow, 404 pesos na. Bilis, oh. Wow! Okay, narito naman ang ilang Bakit? Minimum wage ba yan? Okay, narito na ilang kapanapanabik na parte ng inaugural address ni President Noynoy Aquino. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. We will design and implement an interaction and feedback mechanism that can effectively respond to the people's needs and aspirations. At kayong araw, mga igan ko ang boss. Ayon mismo kay Pinoy, kaya naman pagtitiyak niya ang gobyernong itatayo niya epektibong tutugon sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino, hindi manhid. Sa kanyang may 20 minutong talumpati, inilatag ni Aquino ang kanyang mga plano para sa bansa at natalakay na rito agad sa unang cabinet meeting ni Aquino. Siyempre, una sa mga tinagit niya nung kampanya pala ang problema sa korupsyon at susolusyonan daw ito ni Aquino. Yung problema din sa edukasyon, trabaho, tax collection at pagdadagdag pa ng infrastruktura. At hindi na daw makakalimot ang bagong gobyerno sa pagbusisi muli sa mga kontrobersya ng katiwalian na kinasangkutan ng nakalipas na administrasyon. Sisilipin din ang maumunoy midnight appointment na ginawa ni dating Pangulong Gloria Arroyo at bukod dyan may Truth Commission din binuo para magbigay linaw sa anyay mga kahina-hinalang issue na hanggang ngayon ay walang kasagutan at resolusyon. Ang mamumuno dyan si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. at may inilabas na rin pong kauna-unahang kautusan si Pangulong Noy, ang Memorandum Circular No. 1 na nadedeklara sa lahat ng non-career executive service position sa gobyerno na bakante na.
Hindi na rin i-extend ang kontrata ng mga contractual employee na may end of contract kahapon o June 30. Actually, i-extend siya hanggang July, di ba? July I-extend siya 31. hanggang July 31. Tapos may option to renew after kasi i-review nila kung Ganda nung Sino ano, effective doon? ganda nung speech. Tagal na nating kampanya yan, di ba? Right. Wang-wang. Parang nakita ko nga kahapon nagsasalita, MMDA chairman. Pero di ba? Actually, panalo dahil yun yung ang tumatak sa isip ng tao eh. Kaya nga sabi ko nga, from joke to wang-wang, eh, di ba? Pero sa tingin nyo, simple lang, pero figure of speech yun eh. The arrogance in power. Yun yung pag may kapangyarihan ka, sobrang abuso. Eh, di ba tayo mismo nakaranas tayo kay Justice Secretary, Di ba? Gonzales. Na nung inaalam ko, ba't naglabas ng baril yung kanyang driver bodyguard? Ano sinabi pa nung driver bodyguard niya? Eh, subukan mo igan dumikit sa convoy namin. Wow! Yabang niya. Nung tinanong ko si Secretary Gonzales, sabi ko, Secretary, ba't naman gano'n? Sabi niya, hindi mo laan paano magalit si Gloria pag late ka. Eh, agahan nyo kasi. Diba? At saka iilan ba lang ang pwedeng magwangwang, di ba, Presidente? Sino pa? Vice. Senate President? Vice, Senate President, Chief Justice. That's it. Ambulansya. Yun lang. Congressman, Mayor. Ayan. Bumbero naman, siyempre. Tsaka ambulansya, pwede Bumbero, wangwang. ambulansya. Actually, hindi nga definitely. armored car. Oo nga. Pero makikita mo sa umaga, mga alas 9, yung armored car. oh, yung convoy nila. Abusado rito yun eh. Araw-araw yun Ay, eh. pero ito hindi lang Parang mga mas nangaakin na magnanakaw eh. Nakawin nyo kami, nakawin nyo kami. Hindi lang mga politiko pinarinigan, pati ordinaryong mamayan. Kasi minsan Oo mga nga. ordinary citizens, Kaya nga dapat, wangwang. May Ang kilala ng MMDA, politiko, may calling card lang, may wangwang na. dapat ang MMDA atasan na ni Pinoy, pumunta na ng Banawi. Yun, tanggalin na lahat ng mga binibentang wangwang. Pakipag-ugnayan na sa Philippine Motors Association at sa Philippine Chinese Chamber and Commerce kasi puro mga Chinese yung mga nauuna nagwawangwang. Sige na nga, tanggalin ko na yung wangwang sa Totoo lang. joke lang yun. Wala Ito lang, lahat, di ba nagsagawa na kami ng story niyan? Lahat ng chinek namin plaka ng may wangwang, Chinese, Filipino-Chinese. Oh, in fairness naman doon sa iba, hindi naman lahat, pero karamihan sa inyo eh. Mas nauuna kayong gusto nyo, mami. Di ba? Ang wangwang sa kasaysayan ng Pilipinas nakapagpatalsik ng isang pangulo. Di ba hinuli si Governor Chavez dahil sa wangwang? Hindi siya dapat may wangwang. Doon siya hinuli kaya nagalit siya. Ang akala niya, plano to ng pag-assassinate sa kanya. Kaya bigla nagsalita at Ayaw. lahat. Ano, maganda talaga yung Tanggal si speech Erap. ni Oh. President Noynoy. Kasi ang daling i-digest ng simpleng tao eh. Madaling maintindihan, malalim. Pero pagka inano mo, biktima rin ako niyan Talaga, Relate na relate. Oo, nakaka-relate talaga. Eh, tumitigil nga sa stoplight kahapon. Doon sa mga... doon sa mga nakilala. Doon sa mga nakilala kay Pinoy, lalo na yung driver niya, tsaka yung mga sumama sa sortie, doon sa kampanya. Kaya lagi palang late ito dahil sumusunod sa batas traffic. Wow, diba? Meron nga daw ito, kinukwento sa akin ni Juana Chains, nagwangwang yung nasa unahan na security. Pinabalik ng Maynila eh. Talaga? Bumaba yung nandun sa akin ni Noy, naku, ayaw ni Senator yan. Pet peeve niya raw talaga Nabol, yan. nabol. Parang ayaw niya man yung wangwang. Maski pala yellow lane, no? Hindi niya ginagamit Hindi niya yung inano yellow yun. lane. Actually, isa yung bahagi yun sa speech niya, di ba, na gusto niya maging good example sa lahat. Paano kung Yes. nga naman, katulad tayo, kunwari, di ba, mag-helmet pag nagmamotorsiklo, sumunod sa... Tapos makikita mo yung kapulisan, sila mismo yung nagbe-break ng rules, so hindi ka mai-inspire. Kaya nga Pero naunawaan, ganyan yung Pangulo mo. naunawaan na siya ni Shalani, but late siya minsan sa mga date. Paliwanagan na. Naintindihan na. Okay. Sa Valenzuela. Parang siya naging stoplight yun. Hindi tulad po ng ibang Pangulo, hindi po sa Malacanang natulog agad si Pangulong Noynoy. Pagkatapos ng kanyang inaugurasyon, doon po siya sa Times Street, sa bahay nila, sa Quezon City. Kaya makibalita na tayo sa bahay ni Pinoy at nakatutok doon si Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, nandito tayo sa may Times Street at sa mga oras na ito inaasahang natutulog pa rin si Pangulong Aquino mga mag-aalas 2 na ng madaling araw nang mamataang pumapasok ng yung kanyang sasakyan dito nga sa may Times Street, sa bahay niya sa may Times Street. Dito, Igan, sa Times Street, medyo malayo na yung itsura kung ikukumpara kahapon. Kung kahapon, dinudumog ito ng mga kasamahan at sa media, mga bandang pasado, alas 3 pa lamang ng madaling araw. Ngayon, medyo mangilan-ngilan na lamang yung mga kasama natin sa trabaho ang nagbabantay dito.
ito. Yung seguridad na nanatiling mahigpit, andyan pa rin yung mga kaway ng PSG para nga matiyak yung security sa paligid ng bahay ng Pangulo. Kanina may nakita pa rin tayo yung mga ilang security na naglilibot ng mga bomb sniffing dogs para nga matiyak, tinitinan yung mga sasakyan